Hindi na sana tatanggapin ni Mateo ang alok na lumang bahay sa isang probinsya. Ngunit gipit din siya sa pera. At ang sabi ng ahente na kausap niya, mabilis lang itong naibebenta sa murang halaga dahil matagal nang walang nakatira at kailangan lang ng kaunting kumpuni. Si Mateo ay isang manunulat na naghahanap ng katahimikan para sa kanyang bagong nobela. Iniisip niya na perpekto ang lugar, malayo sa ingay ng Maynila. Napapaligiran ito ng mga nagtataasang puno ng balete at may sariling misteryong taglay. Sa unang 3 araw, naging produktibo si Mateo. Tahimik kasi ang paligid, maliban lang sa paminsan-minsang kaluskos ng mga daga sa kisame at ang malamig na ihip ng hangin sa gabi. Subalit sa ika-4 na gabi, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagising si Mateo sa isang tunog. Hindi ito kaluskos ng daga, katok ito. Mabagal, may ritmo at nanggagaling mismo sa pader sa tapat ng kanyang higaan. Bumangon siya, binuksan niya ang ilaw at nilapitan ng pader. Gawa pala ito sa lumang nara. Kumatok din siya bilang tugon. Ngunit walang sumagot. Inisip niya na lamang na baka guni-guni niya lamang ito. Dulot na rin ng pagod sa puyat. Kinabukasan ng gabi, lumala ang sitwasyon. Habang nagtitimpla siya ng kape sa kusina, narinig niya ang tunog na parang may kinakaladkad na mabigat na bagay sa itaas. Nang umakyat siya para tingnan iyon, may isang lumang kwarto sa ikalawang palapag. Sarado ang pinto. At pagkapihit niya sa doorknob, nakita niyang blanko ang silid maliban sa isang lumang salamin na nakasandal sa sulok. Ngunit may napansin pa siya sa sahig, isang linyang gawa sa alikabok na tila ba may cabinet na kinaladkad papunta sa pader. Noong gabing iyon ay hindi na nakatulog si Mateo. 2:00 pa lang ng madaling araw, ramdam na niya ang biglang pagbaba ng temperatura sa loob ng kanyang silid. Lumabas ang kanyang hininga na parang usok. At eksaktong 3:00, nagsimula muli ang katok. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Sinundan ito ng isang mahinang boses. Isang boses ng bata. Paos at tila galing sa ilalim ng lupa. Napatayo ang mga balahibo ni Mateo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ginamit ang flashlight nito. Nilapitan niya ang pader kung saan nanggagaling ang boses. Napansin niya na ang bahaging iyon ng nara ay may mga gasgas na tila may nagtangkang kumamot dito mula sa loob. Dala ng takot at kuryosidad, kumuha si Mateo ng martilyo at bareta mula sa kanyang toolbox. Sinimulan niyang tadtarin at sirain ang lumang pader. At habang nabibiyak ang kahoy, isang mabahong amoy ng amag at nabubulok na karne ang bumalot sa buong silid. Napasuka si Mateo, ngunit hindi siya tumigil. Nang tuluyan niyang maialis ang mga harang na kahoy, tumambad sa kanya ang isang sikretong espasyo sa pagitan ng 2 pader. Doon sa sulok ng madilim na siwang ay may isang maliit na upuan. At sa ibabaw ng upuan ay may isang lumang manika na yari sa tela. At ang nakakapangilabot, ang mga mata ng manika ay gawa sa totoong ngipin ng tao. Ang buhok nito ay tila totoong buhok na may mga bakas pa ng mga tuyong dugo. Sa sahig, may nakasulat gamit ang uling, "Huwag mo akong iwan sa dilim." Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Lumingon siya, ngunit sarado ang pinto. At nang iharap niya muli ang flashlight sa direksyon ng pader, wala na ang manika sa ibabaw ng upuan. Naramdaman niya ang isang malamig na paghinga sa likod ng kanyang leeg. "Salamat sa pagpapalabas sa akin, kuya."